Sa debate sa Senate plenary session kahapon ang issue tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa June 30 na kasi mag-a-adjourn ang 19th Congress. Pero sa June 11 pa lang uumpisahan ng Senado ang impeachment proceedings. Malaking dilema tuloy ngayon ng mga senador kung legal bang ituloy ang paglilitis sa susunod na Kongreso. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwedeng-pwede, pero kinontra siya ni Senator Francis Tolentino. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. That the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Para naman kay Senate President Cheese Escudero, boses ng mayorya ang dapat masunod sa usapin ng impeachment. Ano man din daw ang maging resulta ng kanilang botohan sa June 11, ayon kay Escudero, ang mga senador na uupo sa 20th Congress pa rin ang masusunod. Pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Sa puntong ito, magkakausap natin si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Pimentel. Salamat po sa oras. Yes, magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat po na nakikinig sa atin. Yung pong nasabi lamang ngayon ni Senate President Cheese Escudero na pwedeng sabihin ng 19th Congress na tatawid ito sa 20th, pero pwede ring sabihin ng 20th Congress na hindi ito pwedeng tumawid. Yun nga po ba talaga ang pwedeng maging senaryo? Okay, number one, wag na natin munang problemahin kung ano ang posibleng gawin ng 20th. Siyempre, respeto na lang yon sa 20th, the Senate of the 20th Congress. Mm-hmm. They are also capable people to decide ano yung mga issues before them. So focus lang kami sa amin. Dapat ang pinaniniwalaan namin ay yung impeachment na sinimulan o nasimulan sa 19th Congress na Senado ay pwede naming ipasa. Pwede itong mag-crossover sa Senado ng 20th Congress. Dapat matanggap naming lahat yun. Kaming present na senador. Ngayon, whatever sa future, saka na yun sila na ang mag-decide nung kung gusto nilang bisitahin muli yung issue na ito. Pero ang gusto ko sabihin sa mga colleagues ko sa 19th Congress, medyo klaro naman na pwede talagang mag-crossover. I mean, hindi naman siya mabigat na legal issue na hindi pwede. Senator, ano po ang inyong reaksyon, unang reaksyon, dito nga po sa sinabi ni Senate Majority Leader Tolentino na hindi na dapat tumuloy ang impeachment trial sa susunod na Kongreso? Kaya nga, disagree nga ako doon. Sinasite pa niya yung Constitution pero wala naman siya masite na specific entry ng Constitution kasi wala naman doon yun. Mm-hmm. Wala naman laman ng Constitution na bawal mag-crossover. So, actually, kung babasahin mo nga, wala rin naman sa Constitution na sinasabi na pwedeng mag-crossover. Pero sa ibang provision ng Constitution, makikita mo na importante ang impeachment na dapat bigyan na ng tugon, tapusin na at Senado ang piniling impeachment court. Ang Senado naman may sarili naman siyang existence na tuloy-tuloy lang. So Senate ito as the Senate institution, hindi ito Senate na natura, kaya nga ang impeachment sa Article 11 na hanap . Ang Senado
na gumagawa ng batas, sa Article 6 yan nakikita ng Constitution. Pero ang Senado na korte sa impeachment, sa Article 11 yan makikita sa Constitution. So iba talaga yan. Huwag kaming balik ng balik sa Senado na bilang tagagawa ng batas kasi hindi yun yung ibig sabihin ng Senado pag ginagamit sa impeachment. Paano niyo po tinitignan, Senator Coco, yung argumento rin ni Senator Tolentino na base daw ho sa Jefferson's Manual, hindi dapat ituloy sa bagong Kongreso ang anumang unfinished business. Ano po ba ang sinasabi sa ating konstitusyon nga po kaugnay nito? Ayaw ko ni Jefferson's Manual na yan. Una sa lahat, hindi naman yan konstitusyon ng Amerika, hindi rin naman yung Constitution ng Republic of the Philippines. Kaya ano lang po yan, kung meron man siyang nabasa dyan na sinusuportahan yung kanyang argumento, kanya na lang yun kasi non-bind naman yung Jefferson's Manual na yan. Hindi ko pa nga nabasa anong laman. Ang importante, sige, ganito na lang para mas madali. A practice mismo sa Amerika, kung saan binabasa din nila yung Jefferson's Manual na yan, pinakita sa atin ni Senator Risa Ontiveros na yung impeachment ni Bill Clinton na presidente ng Amerika, pinasa ng 105th Congress ng United States, pinasa sa 106th Congress of the United States. Nag-crossover. O i-practice na ng Amerika yan, mga senador ng Amerika, mga congressman ng Amerika, nagbabasa na ng Jefferson's Manual yan. So, ano yung, kaya hindi ko makita kung ano Tolentino. So, hindi ko na po sasagutin yan kasi Constitution dapat ang pinag-uusapan natin dito, not any manual or any other position paper. Opo. Matatapos na po ang 19th Congress, Senator Coco, sa June 13. So June 11 po yung sinasabi, yung bagong date na ibinigay ni Senate President Cheese Escudero para mag-convene po ang Senado bilang isang impeachment court. Tingin niyo ho ba this time talagang mangyayari po ito or nandoon pa nakikita niyo yung posibilidad na hindi po makapag-convene ang Senado? Ay dapat mag-convene, dapat walang sagabal o walang excuse na hindi mag-convene kasi pag-convene as an impeachment court, ang sinabi ng Constitution natin, Senado, mag-trial ka na agad-agad. Yes, sabi. So, ang ibig sabihin nun, mag-convert ka na into a court kasi ang Senado lang naman bilang korte ang nag-hold ng trial. So, yun po yung tamang pagbasa natin sa Constitution. Kaya sana wala na ngang sorpresa pagdating ng June 11, no surprises na bigla na lang may dahilan o may debate na para hindi mag-convene as an impeachment court ang Senado. Dapat wala. Kasi dapat sunod lang kami sa Constitution. Senator Coco, yung June 11 na date, ito po ay napag-usapan naman at pumayag po ang mayorya o nakonsulta po ni Senate President Cheese Escudero sa lahat ng senador. Hindi sa lahat ng senador. Kasi reneset na niya yan nung Thursday pa. Wala pa kami session, reneset na niya. So, parang tinanggap na rin ng lahat. Tinanggap na rin namin kasi hindi naman namin minotion na pwede naman ako nag-motion kahapon na ituloy sa June 2. Pero siyempre, nasa floor ako for 4:50 p.m. na yun. Lagpas na lang alas 4 yun. Wala naman, na-cancel na niya yung appearance ng House Prosecutor by that. Ano tawag niya sa English or sa Latin, fait accompli, di ba? Nung tapos na nagawa na. So, wala na kami, bound na kami na June 11 na. Tanggap na lang, parang live with it na. Yan na, tanggapin na namin dahil 4:40 na namin pinag-usapan yun. Lampas na yung alas 4 noong June 2 When did you learn about this new schedule? Kasi matagal, galing po tayo sa election break, ano? So, I mean, hindi naman siguro ito basta na lang napagdesisyonan o naisip ni Senate President Cheese Escudero na, okay, lipat na lang natin sa June 11.
Anong Thursday? Ano ba petsa nung last Thursday? May 30. May Opo. 30. Doon niya in-announce na May na... 29. 29 ba? Opo, May, opo. Tama. May 29. May 29 niya sinabi na reset niya yung appearance ng House prosecutors from June 2 to June 11. Tapos, di ba, sinulat niya, tapos nag-press release siya. So, yan po yun. Well, ayun na nga po, nakaset sa June 11 para po mas picture ng ating mga manunood. Ano po ba ang mangyayari sa June 11? Pagdating na alas 4 ng hapon sa June 11, i-recognize namin ang House Panel of Prosecutors. Tapos sasabihan namin sila, pakikibasa nga ano ba yung mga artikulo ng impeachment na pinail ninyo sa Senado. Tapos pagkatapos nun, dapat namin gawin, immediately mag-convert na kami into an impeachment court. At naniniwala rin ho ba tayo na may sapat na boto sa 20th Congress para mag-convene bilang impeachment court at ituloy po ang proseso? Paano po ba? Kasi kung June 11, okay, nag-convene po kayo at nag-convert po sa impeachment court ang Senate, what happens then kung doon sa araw lang na yon? Wala na, hindi na rin kayo makakagalaw, hindi po ba? So ipapasa na yan sa 20th Congress. Tama po ba? Correct. Wala nang ano yan. Passive lang kami noon. Mag-oath lang lahat. Bakit kailangan mag-oath? Para makautos na si Senate President as this time as presiding officer ng impeachment court, uutusan na niya yung clerk of court, yung Senate Secretary, utusan na niya na magpadala ka na ng summons doon sa impeach official kay Vice President. Tapos i-notify mo na ang House ulit in writing na convened na yung court. Ganun lang. Kasi kahit naman nasunod yung original calendar ni Senate President na June 2, wala namang trial action na yan eh. Passive lang kami niya kasi 10 days yung pagsagot, tapos 5 days yung pagsagot ng prosecutor, kalating buwan na yon, ubos na actually yung buwan na yon eh. So, nasayang lang yung 8 days na reset niya yung June 2 to June 11. Pagkatapos, hindi siya faithful, hindi siya parang attempt, hindi sinusubukan na mag-comply sa Constitution kasi sabi ng Constitution, kilusan nyo na yan agad-agad. So kung dinidefer mo ba yung 8 days, hindi mo kinikilusan agad-agad. Kung, ayan po, nakapag-convene as impeachment court ang Senado ng 19th Congress, pagdating po sa 20th, hindi na kailangan, parang automatic na yon na impeachment court na ang Senate. Hindi na kailangan ulitin yung gagawin nyo sa June 11? Yes, pero magko-convene sila. Since merong new members, ipa-out din nila. Opo. Mag-out nila sila. Pero may mga konting formalities na kailangan ipakita, like magbabang ng gavel ang Senate President, sabi niya the impeachment court is now in session. Sasabihin niya sa clerk ng court, call the cases, mga ganon. So ano ba yung agenda na sa harap natin? It's case number 01-2025. Yan. So ganun yun. So may konting formalities, pero since may bagong members, ipa-out naman yung bagong members as senator judges. Na ang sinasabi po ng ilan ay itong 20th Congress ay posibleng hindi matuloy ang impeachment trial dahil mas marami na ngayon nakaalyado ang mga Duterte sa Senate sa 20th Congress. Ano po ang take nyo on that? At ano rin po ang magiging epekto sa kredibilidad ng Senado kung hindi matuloy po ang impeachment trial? Well, anyway, decision na nila yan. Siguro appeal na lang tayo na sana ituloy nila yung trial kasi yun ang nakasulat sa Constitution. Tapos, husgahan na lang nila. Ang sabi, wala namang tama o mali eh. Pwede ka namang mag-guilty, pwede ka rin mag-not guilty. Walang ano doon, walang illegal na, hindi illegal ang not guilty. Di ba? Ang magiging unconstitutional,
is kung hindi ka mag-trial. Kasi sinabi ng Constitution, trial shall forthwith proceed. Trial na yung sinabi ng Constitution. Eh. Tapos, mag-judgment na lang sila. Kung gusto nila iklian yung trial, okay. Pero kailangan may trial. Tapos, mag-judgment na sila. Husgahan na nila. Hindi naman, uulitin ko, hindi unconstitutional kung sabihin nilang not guilty. Walang issue doon. Ano yan, political issue lang yan. Sasagutin mo yan sa taong bayan, depensahan mo yung decision mo. Pati naman din yung mga nag-decide. Ganun din yun. Pero hindi po natin Taong bayan maialis. yung decision nila. Opo. Senator Coco, sabi niyo nga po, ang mahalaga ay magawa ito ngayong 19th Congress. Sa 20th Congress, hindi rin po maialis na questionin ng ilang mga senador na kung dapat na tumawid or hindi ito pong pag-convene as impeachment court ng 19th Congress. Kung ano man yung pinatihan namin sa 19th Congress, ganun din kasing libre ang members ng 20th Congress, Senado, na magdebate din sila sa issues. Okay. So they are free to choose the issues that they want to debate in. So pero hayaan na natin sila kasi let them cross the bridge when they get there. Pero sa ngayon, problemahin na muna namin members ng 19th Congress yung issues na nasa harap namin. Wag na namin pangunahan yung members ng 20th Congress at yun pa ang problemahin namin. Senator Coco, isingit ko na rin po yung mainit na usapin tungkol po sa Senate presidency. May epekto ba ito kaya hindi matuloy-tuloy ang impeachment proceedings? Hindi ko pa nakikita yung connection. Wala kasi ako nararamdaman na mga ugong-ugong diyan ngayon sa 19th Congress na Senate sa last month ng aming term. Kasi in the first place, minority kami. Siguro hindi na kami ini-include sa usapin na tungkol sa Senate presidency. So, outside of the Colombo, kami minority. So, hindi namin alam. Sa pag-alis po ninyo sa Senado at bilang Senate Minority Leader, questionable po kung sino yung magsisilbing minority sa 20th Congress dahil kiniklaim ng Duterte allies po na sila ang oposisyon. Ano po ang opinion nyo sa plano na lang ni Senator Risa Hontiveros na bumuo ng independent bloc? Maganda nga ang situation ng minority kasi kung si Senator Risa and her group ang maging minority, 3 sila. Improvement na yan sa amin. Kami 2 lang ngayon. Tapos kung ang Duterte block yan, I think ilan ba yan? 5 hanggang 7. So medyo malaki-laki bilang ng minority. So better, that's good. That's a good development for the minority. Pero iwan ko na sa kanila yan kasi kasi sila rin na magboboto naman kung who is majority and minority. So good luck na lang po sa members of the Senate in the 20th Congress. Pero pwede po bang iba yung minority sa independent bloc? Kasi yung minority ay officially recognized sa rules yan. Opo. Pag minority ka, minority leader, you're sigurado ka ng member ng kasi importante yun na may boses yung minority. Opo. Ngayon, yung pagiging independent bloc, ano lang yun, parang frame of mind na lang yun, attitude mo na lang yun na independent ka. Ang pag-iisip mo, independent ka. Kumbaga, Hindi ka ayaw mong sumali sa meeting ng majority, ayaw mo rin sumali sa meeting ng minority. Gusto mo, kinukonsulta rin kayo separately as a block. Pero, pagdating sa Senate rules, hindi kayo kinukonsi pag-divide ng membership ng committees, pagpapadala. Ang parati lang kinukonsider dyan, from the majority, from the minority. Ganun. Wala naman sinasabi from the independent bloc. Walang ganon. So, isosolve na lang yan ng isosolve ng Senate President kung paano sila itatrato.
Ay, bay, marami pong salamat, Senate Minority Leader Coco Pimentel, sa inyong oras. Magandang tanghali po.